Hey guys! Welcome back sa ating Intermediate Java tutorial series. So this is part 4 and for today, we will be talking about recursive methods. Right after this intro. So guys, ito ang tutorial flow natin for today. So number 1, we're going to talk about recursive methods, and then second, yung Stack Overflow error, and then yung recursion iteration, and then finally, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, ano ba yung recursive methods? Is it a type of special method? Actually, hindi siya special type ng method. Isa siyang concept wherein yung isang method natin, it calls itself inside its body. So it can be used to create a loop similar to the loop statement. So meaning pwede nating iwasan yung mga for loop and yung mga while loop using this method. So paano ba nangyayari si recursive method? So make sure na naintindihan niyo yung concept ng methods bago nyo pag-aralan to. Okay, so let's look at the sample code. Kung makikita nyo dito, we have a method static void say hi repeatedly, and then humihingi siya ng integer na count. So ito yung parameter niya. And then sa loob ng body ng ating method, nag-check dito if yung countdown natin is equals to 0, and then i-return na natin agad. Kaya may return dito is to terminate the recursive method, no? So ito yung control variable na gamit natin, yung count. Yan yung condition or exit condition natin para hindi mag-infinite loop yung ating method. After natin i-check kung yung count is equals to 0 na, we will print out hi. Kasi nga, say hi repeatedly to, no? Then, ang gagawin ni method is tatawagin niya yung sarili niya. So, makikita niyo, tinawag niya yung sarili niya, say hi repeatedly, yun ulit yun. And then, ang gagawin natin is babawasan natin yung count bago natin siya ipasa ulit dun sa sarili niya. Kung 5 man yung count na yan, pagkatawag niya ulit, magiging 4 na lang yung count. And then, magiging 3, and then magiging 2, and then magiging 1, and then magiging 0. And then, pagka nag-0, makikita niya, if count is equals to 0, then return. Ibig sabihin, tapos na yung loop natin. I-try natin to para mas maintindihan nyo. Let's go sa ating Eclipse. So guys, i-try natin yung recursive method natin dito sa Eclipse. But before that, let's try to create a normal method. So gagawa ko dito static void say hello, parentheses, then curly braces. Then, ang gagawin lang nito is system.out that print line hello. So, sabihin lang niya hello. Then, ang gagawin natin, syempre, i-call natin yan sa main method. So, I'm just gonna say here, say hello. So, that's good. So, pag nirun ko to, it will just say hello once. Kasi isang beses ko lang siya tinawag. So, pag nirun ko to, okay, sabihin niya hello, gumagana yung method natin. Now, what is recursive methods? So, ang gagawin ko lang, si say hello is tatawagin niya yung sarili niya sa loob niya. So, ibig sabihin, say hello, parenthesis, and then semicolon. So, this is what we call a recursive method. So, ibig sabihin yung say hello, tatawagin niya sarili niya, tatawagin niya ulit sarili niya, tatawagin niya sarili niya. Of course, we're going to expect na ito yung para magiging ignition point natin, na ito yung pang-start natin. Parang yung kotse, sinaksak nyo yung susi, then inikot nyo, then after nun, tatawagin nyo say hello, then magpiprint ng hello yan. Then tatawagin nyo ulit yung sarili niya, mag-hello na mag-hello yan ng ulit-ulit hanggang sa mag-crash. Kasi wala naman tayong condition na nagpapatigil sa kanya. So this is what we call an infinite recursion. So pag niran ko to, makikita nyo, ano nangyari? Nag-hello siya ng marami, pero at the same time, nag-crash siya. No? So, nag-hello siya ng infinitely, pero at some point, nag-crash siya. And this is what we call the, makita nyo dito, it's what we call the stack overflow error. So, naririnig nyo ba yung stack overflow? Eto yon. Pagka nag-infinite loop kayo, nagka-crash yung program nyo kasi nag-stack overflow siya. And kung mapapansin nyo, it's called stack overflow error and not stack overflow exception. Kasi guys, so, tingnan natin yung sa PowerPoint natin. Stack overflow error are most common in recursions and loop. So, ito yung mga nangyayari when a loop is unable to reach an exit condition. So, ito example nun. So, yun yung tinry natin, diba? Static void say hi repeatedly. Nag-hi siya, pero tinawag niya ulit sa sarili niya na paulit-ulit hanggang sa walang exit condition or walang nagpapatigil sa kanya. So, yun yung nagpapa-stack overflow error. And why is it called an error, not an exception? Because errors are supposed to be fixed. Ang exception, pwede nyo i-catch using try-catch. Pero itong mga error yung dulo na to, you should not try to catch it. You should fix it. Kasi talagang problema siya, no? It indicates a serious problem pag sinabi nating error versus kay exception. So, yun si stack overflow error. Now, let's talk about yung totoong recursion na yung gumaganang recursion. So, gusto ko bigyan ng number tong say hello na to and ganun lang siya karami mag-hello. So, sabihin natin, hingi tayo ng int count. Then, bibigay ko dito 5. So, gusto, or 3 na lang. 3 times
kung gusto mag-say hello. So, of course, dito hindi ko naman pwedeng ibigay ulit yung 3. So, bago tayo magbigay dyan, ang gagawin muna natin is gagawa tayo ng exit condition. So, dito sa unahan yung exit condition natin. So, pagka yung count natin is nag-reach na ng 0, tsaka lang natin siya i-return. So, guys, ano ba ang epekto netong return? Pagka-return kasi, guys, pinipigil lang niya or ume-exit agad siya dun sa method. Kung mapapansin nyo, pag inadis ko tong condition na to and then tinype ko yung return dito and then delete ko lang tong recursive natin, makita nyo mag-error tong system.out.println hello natin pagka may return sa unahan. Bakit, guys? Kasi this will never reach yung part na to. Kung makikita nyo, ang tawag sa kanya is unreachable code. Meaning, pagka may return sa unahan ng isang code, ang mangyayari doon is hindi na niya maaabutan yun kahit kailan. Once kasi nakita ng program natin na may return sa isang method, aalis agad siya doon sa method nang hindi na niraran yung nasa ilalim. So, yun si return. That's why may exit condition tayo na mag-aalis lang tayo sa method na to if yung count natin is equals to sa 0. And paano magre-reach yung count natin sa 0 kung ang pinasa lang natin is 3 and then forever siyang 3? Of course, bago natin siya ipasa ulit sa sarili niya, babawasan natin siya ng isa. So, I can either go count minus minus para mabawasan siya bago natin siya ipasa dito, or just entirely delete this kasi ito post decrement, so ibig sabihin gagawin mo na niya nasa line na to bago niya bawasan ng isa yung count. That's why pwede na natin tong i-delete and we can just use the pre-decrement. Pagka pre-decrement, bago niya ipasa sa say hello, babawasan muna niya ng isa. So kasi pag wala to and dito natin nilagay yan sa post-decrement, ang mangyayari dyan is ipapasa niya lang yung 3 din bago niya bawasan. So ibig sabihin, napasa na yung 3 dito bago niya bawasan ng 1. Kaya, pag ganiran ko to, makikita nyo, okay, error pa rin siya. Stack overflow pa rin to kasi never nabawasan yung count natin ng isa. That's why, pre-decrement ang gagamitin natin para bawasan muna niya ng 1 bago niya ipasa ulit dun sa method natin. So, ang mangyayari dito is 3 siya nung una. So, yung 3 ba equals 0? Hindi. So, kaya ang mangyayari, mag-hello siya and then babawasan niya yung count ng isa, magiging 2 and then uulit ulit sa say hello. So, yung 2 ba equals 0? Hindi. So, hello ulit na pangalawa and then babawasan niya ulit yung count, magiging 1. Yung 1 ba equals 0? Hindi ulit. So, mag-hello ulit for the third time and then babawasan niya ulit yung count ng isa, magiging 0. Yung 0 ba equals 0? Yes. So, we will return and then hindi na ito matatawag yung dalawang code sa ilalim. So, ganun na nangyayari yung recursive method natin. Ganun lang kadali. So, once I run this, okay natin, makikita nyo 3 beses mag-hello yan and it will work. No, pagka ginawa kong 5 to, save, run, so, makikita nyo, 5 yung hello natin dito. So, it definitely worked. So, kailan ginagamit si recursive versus kay loop? So, actually, there is no hard rule. Kung mas madaling basahin si recursive versus kay loop, then definitely use recursive. Pero pag mas naiintindihan yung loop, then definitely use loop. It depends on you, the programmer, kung ano yung talagang mas naiintindihan mo and your colleagues, no? Kung depende kung ano yung standard nyo or coding convention na gamit nyo. Pwede natin gamitin si recursive method for iterating an array. So, yun naman yung pag-aaralan natin next. Kaya pumunta na tayo sa ating PowerPoint and pag-aralan din natin yon. Let's go. So, guys, let's talk about recursion iteration. Ito na may gagamitin lang natin recursion to read through a collection, katulad ng mga arrays or array lists or hash maps. So, kung mapapansin nyo, guys, meron tayong static void print array and humihingi lang tayo ng array of strings. And then yung integer I. Ito integer I na to will be our index kung pang ilang index na yung binabasa natin dun sa loob ng array natin. Kaya kung mapapansin nyo, ang ginawa natin, if yung array length natin, kung 5 man yan, is equals to I, tsaka lang natin ititigil yung ating recursive method. And then, ang gagawin lang niya is, ipiprint out lang niya yung array I, which is depende kung ano yung index na nakalagay dyan, 0, 1, 2, 3, hanggang sa matapos yung array natin, and then tatawagin lang ulit natin yung print array na method, ipapasa ulit natin yung same array, and then magpe-pre-increment lang tayo ng I para madagdagan yung index natin. Kaya kung 0 tayo magsisimula, 0, magiging 1, magiging 2, magiging 3, magiging 4, and so on. No? So, ganun lang. So, para mas maintindihan nyo, let's try that sa ating Eclipse. Let's go. So guys, itry natin yung recursive method na nagbabasa ng isang array. So, gagawa lang ako ng array of names dito. So, names equals to David, Alinir, Jmar, and then Maye, and then semicolon. So, we have an array of names. Ngayon, ang kailangan natin gawin is yung recursive method natin. Static void print array, and then parentheses, then curly braces. Ngayon, isipin muna natin, ano yung kailangan nating parameters?
Unang-una, kailangan natin yung parameter yung ating array. Kailangan natin ibigay yung array natin para malaman ng ating method ano yung binabasa niya. So, gagawa lang ako dito ng string array, string, and then papangalanan ko lang ng array para generic. Kahit anong array yung ipasa natin dito sa print array, pwede niyang basahin. Basta string siya, no? Then yung gagawin natin after nun is yung int I natin. Etong int I na to is for our index, kung ano yung pinabasa natin currently. Kung yung 0 ba, yung 1, yung 2, yung 3, parang sa for loop lang din. Paano natin tatawagin ngayon tong si print array? So, ang gagawin ko lang, tatawagin ko si print array sa main. Then, ang gagawin ko is papasa ko syempre yung array na gusto natin basahin, namely etong names. And then, comma, saan ko gusto magsimulang index? Sa 0 ba? Sa 1? Sa 2? So, of course, sa 0 ko gusto magsimula kay David. So, lalagay ko lang dito 0. So, ito yung nagki-keep track kung pang ilang index na tayo. So, ang una nyo iisipin after no is kailan ba tayo kailangan tumigil? Pagka yung I natin is equals to ano na? 0, 1, 2, 3. So, kailangan natin tumigil pagka yung index natin is 4 na. Kasi yung 4 natin is out of bounds. Kasi 0, 1, 2, 3 lang. So, paano natin makukuha yung kanyang length? Of course, para mabilang natin to 1, 2, 3, 4. So, tama. So, ang gagamitin natin is if yung I natin na 0 as of the moment is equals to dun sa array.length. Kung ano man yung array.length is kung gaano kahaba to. So, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, sakto. Kasi ito, 0, 1, 2, 3 lang. So, pag nag-4, kailangan nating tumigil kasi array out of bounds na yon. So, pag equals yung I doon sa array length, i-return na natin, i-terminate na natin yung recursive method natin. So, ganun lang kadali. Ito na yung exit condition natin. Ngayon, para ma-try natin yon, mag-system.out.println tayo ng I. Okay, so i-print natin yung I and then bago natin to i-run, of course, kailangan nating tawagin ulit yung print array para siya maging recursive methods. So, ang gagawin ko, print array, ibibigay ko lang ulit yung same array na pinasa dito and then ibibigay ko lang ulit yung I. Pero this time, dapat yung I natin madagdagan ng isa. So, pre-increment para madagdagan yung I natin from 0 magiging 1 and then iikot ulit siya. So, once na nirun ko to, makapapansin nyo, 0, 1, 2, 3 yung lalabas which is sakto dun sa kailangan natin sa array. No, ito yung 0, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Ang gagawin na lang natin, array and then yung square brackets natin para mabasa natin yung laman ng array. So, ang magsisimula niyan is array 0, then iikot, array 1, array 2, then array 3, and then tsaka siya titigil. So, isa-isay natin. I-run ko muna para makita nyo. Okay. So, David, Alinir, Jmar, Maye. Nag-run. Nabasa natin yung isang buong array natin. Paano nangyari yon? Let's break it down. Okay. So, yung una, yung value natin is 0 yung I natin. So, tanong dito is yung 0 ba equal saan? Sa 4. Equals ba? Hindi. That's why magpiprint yung array I natin which is array 0. So, array 0. Which is equals kay David. So, lalabas David. And then, after nun, dadagdagan natin yung I natin ng isa. And then, ipapasa ulit natin yung same array na pinasa natin dito. So, yung I natin, magiging 1 na. So, ibig sabihin, magiging yung 0, magiging 1 na. No? So, ang mangyayari dyan, plus plus 0. So, madadagdagan ng magiging 1. No? Then, pagkaikot niya, ito is 1 equals ba sa 4? Hindi. So, ang mangyayari, ipiprint niya ulit yung array 1, which is si Alinir. And then, ang mangyayari is magiging plus plus 1, then magiging 2 na. Then, again, ipapasa ulit natin dito yon. So, ang pangalawa nito magiging 2 is equals to 4. So, equals ba? Hindi. So, ang mangyayari is, again, magiging array 2 to, magiging si Jmar, and then eto, yung 2, i-increment natin, magiging 3. And then so on and so forth hanggang sa maging yung 4 ba is equals to 4? Yes. So pag yung 4 equals to 4, i-return na niya, which is, ang mangyari, ipiprevent na niya mag-run yung dalawa, mababasa natin yung buong array. So ganun lang kadali. And it's dynamic na pagka dinagdagan natin to dito sa dulo. For example, dagdagan ko ng Alex. So dinagdagan ko ng Alex sa dulo to. So pag nirun ko to, since ang gamit natin array.length, pag nirun ko to, makikita nyo, mababasa pa rin si Alex kasama si David. And sa pang maganda dito is we can control kung saan tayo magsisimula. So, kung magsimula kay Jmar. So, 0, 1, 2. So, 2 ang gagamitin kong number. Ito mag-i-start tayo. So, 2 magsisimula to. Yung 2 ba is equals to 4 and so on and so forth. Pag niran ko to, okay, magsisimula siya kay Jmar, then Maya, then Alex. So, okay, gumagana siya and it's dynamic. And it's pretty easy to read pagka binasa nyo siya ng isa-isa versus kay for loop. Si for loop, it's compact, it's efficient, and it's good
Pero kung mas naiintindihan niyo yung code nyo gamit to, then feel free to do so. And you can actually use this to understand for loop ng mas madali. Kasi same siya ng concept ng for loop, pero nakahiwa-hiwalay lang yung kanyang steps. Yun ang ating tuturo sa inyo for today. So sana naintindihan nyo. If you have any questions, mag-comment na kayo. Pupunta na tayo sa ating tutorial challenge para mas mai-apply nyo tong recursive methods na to. Let's go! So guys, welcome sa ating tutorial challenge. So try to do this challenge using the things you've learned today. So sabi dito, let's just create an array list of integers and then put values in it manually. So, ibig sabihin, lagyan nyo na agad ng values. And then, after nyong malagyan ng laman, pass the array list inside a recursive method na nag-output ng summation of numbers inside the said array list. So, I don't know how you're going to do it. You have your own implementation. So, lahat ng alam nyo from the beginning of this course, apply nyo. So, again, use an array list as the parameter of a method. Pwede yon. So, kung yung array, pwede natin gamitin as parameter, of course, definitely yung array list, pwede din natin siyang gamitin as a parameter. Go na guys. No? So, itry nyo. If you have done this, then I'm pretty sure na naintindihan nyo na yung recursive methods natin. If you didn't, that's okay. We're going to try it together para mas maintindihan nyo yung ating recursive method. So, go! So, nagawa nyo na ba guys? If you did, and then congratulations, you understood yung concept ng recursion. If you didn't, then let's go and itry natin to sa Eclipse para mas maintindihan nyo. So guys, let's try this tutorial challenge. And again, i-apply ko yung last time na tinuro ko sa inyo, yung ihatiin muna sa maliliit na chunks yung ating problem, then tsaka natin siya isa-solve one by one. So, ito lang din yung nasa PPT, babasahin ko lang. So, step 1, create an array list of integers. Second, put values in it manually. Third, pass the array list inside the recursive method. And then fourth, output the summation of numbers inside the said array list. So, step 1, create an array list of integers. Very easy. Import lang tayo ng java.util.arraylist. Then, after nun is, magde-declare tayo ng array list of integers. So, array list, integer, then sabihin na natin nums, and then equals to new array list. And then, angle brackets, parentheses, semicolon. Again, gagamitin nyo yung wrapper class. Okay? Then, tapos na itong step 1. So, delete ko na. Put values in it manually. So, para mag-put ng values manually, nums.add. Then, lagyan ko lang ng 5. Then, lagyan ko lang ng 3. And then, lagyan ko lang ng 7. Sabihin natin ganyan. So, I have 3 values in it. No? So, nalagay ko na values manually. So, delete ko na to. So, sabi dito, i-pass ko siya sa loob ng isang recursive method. So, iisipin na natin paano yung recursive method natin. So, gagawa ko sa ilalim, static void, I'm just gonna name it summation. Kasi i-output lang naman natin yung summation, no? Ayun, ano yung kailangan natin gawin dito sa ating parameters? Isipin natin. Unang-una, of course, kailangan ko yung array list of integer. So, gagawin ko lang dito, array list, then integer, then papangalanan ko lang yung array list natin ng, sabihin na natin AL para sa array list. And then, comma, ano pa kailangan natin? Kung pang ilang index siya. Then, comma, may kailangan pa tayong isa. Of course, yung sum natin. Bakit kailangan yung sum? Kasi ipapasa natin yung paikot-ikot hanggang makuha natin yung summation. Ganun yung pwede natin gawin. So, kung meron kayo ibang nagawang solution, that's okay. So, kung sobrang haba na ng inyong parameters, you can just always enter yung mga parameter natin. Okay lang to. Sorry, mali pagkaka-enter ko. Enter ko dito, and then enter ko dito. So, ang kailangan natin is ang array list, isang integer for index, and then isang integer for sum. Okay? So, ngayon, sabi nga, ipass ko daw yung array list inside that recursive method. So, ang gagawin ko, tatawagin ko na yung summation, bibigay ko yung array list natin. So, ang pangalan ng array list natin is nums. Then, comma, ang kailangan ko is saan magsisimulang index, of course, sa index 0. And then, yung sum natin, saan din magsisimula, of course, 0. And then, semicolon. So, tinatawag yung summation of nums. No, then pinapasa ko sa 0 index magsisimula, and then sa 0 then magsisimula yung sum natin. So ibig sabihin walang sum na pinagsimulan. Okay? So ngayon, ang gagawin na lang natin is isipin muna natin yung exit condition. Same lang naman yung exit condition yan. Pag yung I natin or yung index natin is equals na dun sa dulong index plus 1. So ibig sabihin al.size yon. Kung ilan yung size ng array list natin. Since pagka tinatawag natin yung size or length, plus 1 siya dun sa actual index natin. So, kung 0, 1, 2 tayo, ang length doon is 3. Naalala nyo yun? So, huwag kayong malilito doon. Yun yung pag-aralan nyo na sobra. So, if yung I is equals to al.size na, bago natin i-return, of course, bago nyo i-return, kailangan gawin nyo is i-output nyo yung sum natin. Kasi yun na yung final sum natin for sure. Kaya bago ko siya i-return, ipiprint ko muna yung sum natin currently.
Then, enter ko. Then, after ko siyang maisipan ng exit condition, so tapos na tong etong pass the array list inside the recursive method. Okay na yan. So, doon na tayo sa final step natin. 4. Output the summation of numbers inside the said array list. Ayan na nga yung ginagawa natin ngayon. So, pagka yung I is equals to array list size, i-output na natin yung sum and then i-return na natin para tumigil na yung ating recursive method. So, after ng exit condition, gagawa tayo ng action. Of course, yung sum natin nagsimula sa 0, so dadagdagan natin yan. Gagamitin ko yung array list and then i-get ko yung pang index I. So, kung index 0 yan, ang ma-add ko is si 5. Kung index 1 to, ang ma-add ko si 3. So, pagka index 2 to, ma-add ko si 7. So, 5 plus 3 plus 7. Ang sagot nga pala dito guys is 15. So, ang kailangan lumabas dito sa output na to is 15. Okay? So, ngayon, pagkatapos ko siyang i-add, ang gagawin ko na ngayon is tatawagin ko ulit yung summation, ipapasa ko yung same array list natin na AL, so ipapasa ko lang sa kanya. So yung integer index natin, dadagdagan ko ng isa para makapunta tayo sa susunod na position. And then yung sum, ipapasa ko lang ulit. Okay, so para yung sum natin currently is mapasa ulit pabalik. Alam ko medyo nakakalito to, so medyo isipin nyo talaga, kaya basahin nyo mabuti to. So itatry naman natin to, basahin ng isa-isa pagkatapos natin i-code. So yan na, tapos na siya. Papasok ko ulit dun yung array list, yung index natin na dinagdagan ng isa, and then yung sum natin na na-addan na ng index natin kung pang ilang index man to. So, i-run ko to. Ang mangyayari dyan is lalabas yung 15. So, that's the summation of our array list. So, kung ganito yung nagawa nyo, then very good. If hindi naman, it's okay. So, ngayon, pag-aralan natin kung paano nangyari yon. So, simulan ulit natin. I-delete ko na to. Gumawa ako ng array list of integers, given. May 5, 3, tsaka 7 na laman, given. Ngayon, gumawa ako ng recursive method na nanghihingi ng array list of integer, ng index kung saan tayo magsisimula, and kung ano yung sum niya currently. So, magsisimula tayo sa index 0. So, yung 0 ba is equals to sa array list natin na 3 yung size? Hindi. So, ang mangyayari is, dadagdagan ko muna yung sum, which is 0 din sa una, then kukunin ko yung array list natin, yung index 0 niya. So, sino yon? Index 0 is 5. So, ang magiging sum natin is 5. So, mangyayari dito, si summation, tatawagin niya ulit yung same array list, and then yung I natin magiging 1 na, kasi nadagdagan. And then yung sum natin magiging 5 na, kasi nadagdagan ng 5 sa index 0. Then, ikot ulit siya. So, yung I ba natin na 1 is equal sa 3? Hindi. So, ganun ulit. Yung sum ba natin, 5 na. So, yung 5, dadagdagan ko pa ng array list 1. So, sino yung array list 1? Si 3. So, si 5, madadagdagan ng 3. So, magiging 8. So, ngayon, tatawagin ulit si summation, which is ang mangyayari is summation, same ulit na array list. Then, this time, yung 1 natin magiging 2. And then, yung 5 natin, nadagdagan ng 3, kaya magiging 8. Then, tatawagin ulit natin siya. Then, ikot ulit. 2 na. Yung 2 ba is equal sa 3? Hindi pa rin. So, ulit lang yan. So, ang mangyayari ngayon, yung 8 natin, dadagdagan pa natin ng array list 2. Sino yung array list 2? 0, 1, 2. So, si 7. So, si 8, dadagdagan natin ng 7. So, magiging 15. So, again, tatawagin natin si summation. Then, ang mangyayari, ipapasa ko si array list ulit. And then, yung 2 magiging 3 na. And then, yung 8 magiging 15 na. So, maalalahanin nyo, 3 na yung I, 15 na yung sum. So, ikot ulit. So, yung I ba na 3 is equal sa 3 na size ng ating array list? Yes. So, i-output na niya yung sum, which is 15, and then titigil na tayo sa recursive method natin. So, ang final output is 15. That's why nakuha natin yung summation ng ating array list. So, marami kayong pwedeng gawin sa recursive method. You just need to imagine it. And kung mas nadadalian kayo dito, then definitely use this. So, yun ang ating pinag-aralan for today. So, I hope na marami kayong natutunan. So, yun lang guys, yung gusto ko ituro sa inyo. If you have any questions, you can comment sa ating comment section. Thank you very much. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!